Magandang araw pong muli mga kaibigan. Welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoorin po natin po itong video na sinasabi ni Expedea Jonathan Morales. Ito daw yung kuha doon sa bahay niya ng CCTV noong pumunta yung inutusan ni James Kumar para kausapin siya at patahimikin o patigilin ng pagsasalita tungkol doon sa lumabas na mga dokumento ng PDEA. Ito po ay galing kay Miss Maharlika. Panoorin po natin. Ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ganito, pakinggan mo na ako yan. Ganito ko yan. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, Padre. Hindi. Yun kuya, Padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre, Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Ipapangkitin kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papangkitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili. Kasi, di ba? Hindi, natulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, sige, gano'n na muna. Para nasa tabi ka. Pati, ano na, pipintas ka. Ibig sabihin, para kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si lang pala, KJ. So, yan po yung sinasabi ni Expedea Jonathan Morales na kuha ng CCTV sa kanyang bahay nang siya ay kausapin ng representative ni James Kumar para ayusin. Ito po, inuulit ko, ay galing sa vlog ni Miss Maharlika. So, sa totoo lang, nakakatakot po at pangilabot na ang intention pala talaga sa kanya ay patahimikin at sinabi pang papatayin yan o maaring hindi sa baril kasi mayroon daw mga namamatay ngayon na hindi na binabaril, baka masagasaan o kaya sakit sa puso. Ang isa pong masakit nito at isang nagdudumilat na katotohanan, habang itinatanggi po ni PBBM ang kanyang involvement sa droga at habang nagpapatay mali siya doon sa sinasabing kumandergo siya sa isang lehitimong drug test, kumikilos yung mga kasamahan niya o kasabihin na natin kasabot niya para ayusin naman yung mga taong naglalabas ng mga aligasyon o katotohanan ba o bintang sa kanya. At
sa ngayon wala pa rin po tayong naririnig na isang direksyon na patutunayan ni Marcos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng drug test. Ang ginagawa po kasi, kumikilos yung mga kasama niya para alisin yung sagabal, yung mga nagsasabing si Marcos ay ganito, si Marcos ay ganoon. Ang masakit nga lang po, medyo nagiging reckless yung mga taong na papag-utusan nila. Nakukuha na ng bakas, ika nga, kagaya nitong kay James Kumar na ito at saka itong panunuhol kay tangkang panunuhol o pag-aayos kay Jonathan Morales. Ito po ay isang bagay na nagpapakita na may katotohanan yung sinasabi niya na nandoon sa dokumentong nag-leak sa PIDEA, na kung tutuusin ang kanya pong posisyon naman talaga ay wala siyang kinalaman. Ang kinalaman niya lang po noong panahon na yan, siya ang naatasang gumawa ng dokumento at magproseso ng dokumento na hindi naman natuloy. Pero hindi po siya ang naglabas ng dokumento, kundi si Miss Maharlika. So sa kabila ng pagsasabi nilang hindi totoo ang lahat ng yan, may lumalabas namang ganito. At ang intention talaga ay supilin o patigilin yung mga taong iniisip nilang magiging sagabal sa kanilang mga ginagawa. So hindi po natin masabi kung anong kahihinatnan nito, pero kung ito po ay matutuloy na maipakita bukas sa investigasyon sa Senado, maaari pong magdulot na naman ito ng isang malaking pagkagimbal o pagkagulat sa mga taong makakapanood o makakakita nito, at magtutuloy-tuloy po talaga ang pagkadisgusto nila sa administrasyon ni Marcos. Sana nga itong lahat ng ito ay palabas lang o isang senaryo lang sa isang palabas na kumbagay hindi naman nakakasakit sa buhay ng tao. Pero ang isa pong napakasakit dito, ang taong hinuhusgahan at pinagbibintangan ay ang presidente ng Pilipinas na siyang ulo ng ating bansa. At kahit po bali-baliktarin ang sitwasyon, hindi titino ang direksyon ng bansa at hindi mawawala ang mga aligasyon ng korupsyon, nakawan, o sabihin pa nating patayan din nga kung mga may naririnig pa tayo, yung mga nakawan dyan sa mga opisina na naglalakihang halaga, sa kabila ng ang mga Pilipino ay naghahanap kung paano magkakaroon ng magandang buhay. So hanggang dito na lamang po, at muli po maraming salamat.